sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang utang na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan na maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kung paano itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. Muli magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating pagdiriwang gayon, isang special ng araw, ang kapistahan ng banal na krus ni Jesus, tayo tinawag upang isipan na maayos itong realidad ng krus. Sinabi ko kanina sa introduction ng ating banal na Eucharistia, na ang krus ay banal dahil sa iyong tao na namatay sa itong kahoy. Isang magandang awit natin sa Biyernes Santo ay bibigyan ng dahilan sa ating pagdiriwang gayon. Ito po ang awit sa Biyernes Santo na sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na pong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. At ang sagot ng mga tao ay, purihin at ipagdanggal ang ating pong may kapal, Ama na bukal ng buhay, anak na siya nating daan, Espiritong ating tanglaw. Ang krus ay banal dahil kay Kristo. Sa mga Israelita at sa kapanahonan ng mga Roman, ang krus po hindi isang banal ng realidad. Ang krus ay instrumento ng kamatayan. Tulad ng mga death penalty ngayon, sa USA may electrical chair at ibang paraan ng kamatayan ng mga tao. Yan po ang krus, ang pinakamahirap at pinakamasakit ng kamatayan. Doon po ang tao, wala siyang dignidad talaga. He lose everything. Tignan niyo sa itong realidad ng kahoy ng krus. Si Jesus, meron siya lamang isang puting tela sa itong ilalim ng parte niya. Buong katawan na ubad at namatay siya na dumudugo. Iyan po mga kapatid ang realidad ng krus. Hindi isang realidad ng kagalakan. Pero dahil sa iyong namatay sa krus para sa ating kaligtasan, ang krus ay nakaroon ng ibang kahulungan. Nakaroon siya ng ibang expression. Naging expression ng kagalakan, expression ng kaligtasan ng tao dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang krus ay expression ng pag-ibig. Ang krus ay banal kasi doon po namatay ang pag-ibig ng Diyos
Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, gayon nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang butong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Namatay siya sa krus para sa ating buhay. Isang buhay na walang hanggan. Hindi siya dumating dito sa sanlibutan para atulan ng mga tao, mga makasalanan. Pero upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Doon po mga kapatid ang ating pagdiriwang gayon. Ang kaligtasan natin sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Ang krus ay naging banal dahil sa pag-ibig nito. Itong selebrasyon natin po mga kapatid ay isang paalala para sa ating lahat. Upang huwag matakot sa harap ng mga paghihirap. Kung meron tayong pananampalataya, isang tunay na pananalig kay Kristo, ang ating mga paghihirap magiging ang ating contribution sa misteryo niya, sa mga ginawa niya para sa ating kaligtasan. May ilan-ilan mga Kristiyanong gayon, sabi nila, inibig niya ang Kristo. Si Kristo ang buhay nila. Si Kristo sentro ng buhay nila. Pero ayaw nila sa realidad ng cross, ayaw nila sa mga paghihirap. We cannot be Christian and hate the cross. We cannot be Christian and feel ashamed of this reality of the cross. We cannot be Christian and fear to suffer para sa justisya, para sa mga mabuting bagay at igit sa lahat para sa pag-ibig. We are Christian because we carry our crosses kasama ni Kristo. Ang ating paglalabay, isang pa sa yapak ni Kristo. We follow Him. We walk with Him. Kaya ang mga ginawa niya, isa na maging ang ating mga gawa din. Ang cross din po mga kapatid, may isang magandang lesson para sa atin. Ang pakumbaba. The cross has the message and the lesson of humility. Iyan po ang dahilan ng kamatayan ni Kristo. Sabi ni San Pablo sa atin sa pagbasa, na sa itong realidad niya na magiging tulad ng Diyos, magiging anak ng Diyos, siya bumaba dito sa lupa, kinuha niya ang ating realidad ng tao at namatay siya para sa ating kaligtasan. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapuntayan ng Diyos. Bakos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos at naging siya isang tao at namatay siya sa itong mababang daan na kamatayan, sa itong humiliation. Sinulat ko sa FB ko itong realidad ng ating buhay Kristiyano. That on the wood of the cross, the Lord gave the greatest lesson on humility. He lowered Himself from His glorious throne in heaven to share in our humanity and die in the most ignominious way. Sa itong tunay ng humilyasyon, namatay siya upang tayo rin sa harap ng ating mga paghihirap, magkaroon tayo ng pakumbaba at bigyan ng daan sa kalooban ng Diyos. Namatay siya kasi gusto niya gawin ng kalooban ng kanyang ama, hindi ang sarili niyang loobin. Tayo rin mga tagasunod niya, sana naging tayo din handa na pasanin ang ating mga krus araw-araw at sumunod sa Kanya. Ano po ang ating mga krus ngayon? Ang ating mga krus hindi gawa ng kahoy. Ang ating mga krus ay ang ating mga kasama sa buhay. Ang asawa mo, kahit parang hindi siya tapat sa isip mo, yan po ang krus mo, pasanin mo yan at sumunod kay Kristo. Ang mga anak mo, ang sabi mo ay matigas ang ulo nila, pasaway sila at ano pa, iyan po ang krus mo. Pasanin mo ito at sumunod kay Kristo. Ang mga kaibigan mo na parang mga kaaway mo yan, iyan po ang krus mo. Pasanin mo ito at sumunod kay Kristo. Ang mga paghihirap natin ngayon ng panahon ng COVID-19, iyan po ang ating mga krus. At minsan ang mga pag-uusig sa atin dahil sa ating pananalig kay Kristo, iyan po ang ating mga krus. Minsan ang mga realidad ng mga gobyerno na parang ayaw nila sa mga Kristiyano o sa mga realidad ng mga Katoliko, iyan po ang ating mga krus.
Pasanin natin lahat nito at sumunod kay Kristo kung gusto natin maglitas ang ating sarili at maglitas ang mundo. Tayo po mga kapatid ay mga sumusunod kay Kristo. Kaya huwag tayo matakot sa mga paghihirap. Huwag tayo matakot sa harap ng mga pag-uusig. Huwag tayo matakot sa harap ng mga opposition o ano. Pasanin natin lahat nito, maging tayo matatag sa ating pananalig at sumunod kay Kristo. Doon po, makakaroon tayo ng kaligtasan at gagatian ng Panginoon ng bawat isa dahil sa ating mga ginawa, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin at ayon sa kanyang kalooban. Kaya hanapin natin palagi ang kalooban ng Diyos. Maging tayo handa na bigyan ng daan sa kalooban ng Diyos. Kahit ano magbigat ng ating mga krus, hindi tayo mag-isa. Kasama natin sa ating paglalabay si Kristo. Kinuha niya itong krus at namatay siya para sa ating kaligtasan. Pasanin natin din itong mga krus at susunod palagi sa Kanya. Doon po, ang pagbabago ay magiging posible. Isang pagbabago dahil sa pag-ibig, ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.